Bago tayo magsimula, palike naman ang video natin ngayon, at mag-subscribe ka na din para ganahan pa ang Kagingo nyo mag-upload araw-araw. Salamat at simulan na natin. Sa nakaraang kabanata, nagpatuloy ang mainit na labanan sa pagitan ng ating bida na si Chun Ha-jen at ni Hong Yeo-moon, ang ikaapat na batang Panginoon. Nakalaya si Ha-jen mula sa mga ilusyon ng Snake Shadow Poison Palm, at nang matatalo na niya si Hong Yeo-moon, dumating ang Penal Lohol Master na si Go-Go, upang subukan siyang pigilan. Ngunit sa isang iglap na overpower ni Ha-jen si Go-Go. Sa huli, napabagsak ni Ha-jen si Hong Yeo-moon. Ngunit bago niya sana tuluyang patayin ito, nagbago ang kanyang isip at imbes na patayin, tinarak niya ang espada sa dibdib ni Hong Yeo-moon upang sirain ang daloy ng kanyang chi upang magdulot din ito ng chi blockage, gaya ng ginawa ni Hong Yeo-moon kay Soryang. Naghalo ang lilang demonic energy at dugo ni Hong Yeo-moon na tumulo sa lupa mula sa malalim na sugat dulot ng espada ni Ha-jen. Sa loob niya, sinira ni Ha-jen ang ugat ng laso na pumapaimbabaw sa energy core ni Hong Yeo-moon. Ang mga kalamnan ng ikaapat na batang Panginoon ay unti-unting naging mahina at manipis. Ang dati niyang matipunong pangangatawan ay naglaho kasabay ng pagkawala ng kanyang lakas. Namuti ang kanyang buhok at namutla ang kanyang balat, tanda ng chi blockage, tila naubos ang buhay at enerhiya sa kanyang katawan. Latang-lata siya at halos hindi na makagalaw. Ayon sa analysis ni Ha-jen, ang kalagayan ni Hong Yeo-moon ay dahil sa patuloy nitong paggamit ng mystical arts upang mapanatili ang lakas ng kanyang katawan imbes na sanayin at palakasin ang kanyang pisikal na pangangatawan. Ito ang kapansin-pansing limitasyon ng pagpapalakas ng martial prowess gamit lamang ang mga ilusyon. Hindi nagtatagal ang ganitong uri ng lakas, at ngayon, kitang-kita na ang kapalit. Nang matapos ang lahat, ibinalik na ni Ha-jen ang kanyang espada sa lalagyan nito sa kanyang baywang. Malamig at walang emosyon siyang nagsalita habang tinitignan si Hong Yeo-moon, hindi ka mamamatay agad-agad, pero magiging baldado ka sa loob ng ilang taon. At kahit na makarecover ka, babalik mula sa umpisa ang martial arts mo. Kailangan mong magsimula muli gaya ng ginawa ko. Tinignan ni Ha-jen ang nakahandusay na katawan ni Hong Yeo-moon, na ngayon wala ng lakas upang lumaban pa. Nagpatuloy siya, magpapadala ako ng mga gamot at acupuncture needles. Pag-isipan mo ang lahat ng ginawa ko sa natitirang panahon mo. Sa pag-alis ni Ha-jen, naiwan si Hong Yeo-moon sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang tao na minsang makapangyarihan at puno ng ambisyon, ngayon humaharap sa kanyang pinakamalaking pagkatalo, hindi lamang sa labanan kundi pati na rin sa kanyang buhay bilang isang martial artist. Samantala, nanunood lang si Go-Go sa gilid habang tahimik na iniintindi ang sitwasyon. Maya-maya, nagsidatingan ang mga blackguard sa likuran niya at agad kinumusta ang kanilang hall master. Pinagmasdan din nila ang ikatlong batang Panginoon na nakatalikod mula sa kanila. Nang mapansin ni Ha-jen ang mga guards, hinarap niya ang mga ito at itinaas ang kanyang mga kamay at sinabi, sige na, pwede nyo na akong arestuhin. At dinala nga nila siya sa Penal Lohol. Sa loob ng isang malamig at madilim na selda, nakaposa si Ha-jen, hindi lang ang kanyang mga kamay kundi pati na rin ang kanyang leeg, kagaya ng pagkakaposas kay Yui Hongrian noong binisita niya ito dati. Nakaupo siya habang tahimik na nagmamasid. Sa kanyang harapan, nakatayo naman si Go-Go, malamig at seryoso ang ekspresyon. Binasag ni Ha-jen ang katahimikan. Wala ka bang sasabihin? Tanong niya, sabay tingin ng diretso kay Go-Go. Subalit na natili itong tahimik. Nagpatuloy si Ha-jen, ngayon ay may painosenteng ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi mo ba ako pakakawalan bago tayo mag-usap? Hindi komportable ang mga kamay ko rito. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako tatakas, biro niya na tila walang iniintinding panganib o kahihinatnan. Sumagot si Go-Go ng seryoso, nakakulong ka ngayon. Ibig sabihin, isa kang kriminal, kahit pansamantala lang. Kaya hindi ko magagawa ang hinihiling mong yan. Tumitig siya ng diretso kay Ha-jen at nagpatuloy, hindi ko alam kung paano mo naintindihan ang sitwasyon, pero seryoso ako nang sabihin kong magiging mahirap ang mga bagay-bagay para sa'yo mula rito. Habang nakikinig si Ha-jen, nanatili ang kalmado niyang ekspresyon, ngunit sa loob niya, patuloy niyang pinag-aaralan ang bawat galaw ni Go-Go. Habang naiinis sa kanyang pagkakaposas, tinignan ni Ha-jen si Go-Go at nagsalita, ang kitid ng utak mo talaga.
Kesyo bilang Penal Law Hall Master o bilang individual, ayaw mo nang sigalot sa loob ng Divine Cult. Kaya ka naging mediator, tama. Tugon ni Gogo, tama yon. Tumingin si Hajen ng may bahid ng pangungutya. Wala nang magiging sigalot ngayon, hindi ba? Mali ba ako? Kailangan may higit sa isang tao para magkaroon ng conflict o sigalot pero baldado na ngayon si Hong Yuamon. Kaya hindi na epektibo ang sinasabi mo. Nabigla si Gogo. Hindi niya inasahan ang ganitong pangangatwiran mula kay Hajen. Subalit bago pa siya makapagsalita, walang kahirap-hirap na binasag ni Hajen ang mga posa sa kanyang mga kamay sa isang iglap. Tumayo ito at ngumiti, either way, nangyari na ang gusto mong mangyari. Ganito na ang sitwasyon ngayon. Hindi nag-aksaya ng oras si Hajen at sinira na rin ang bakal na nasa kanyang leeg gamit ang lakas ng kanyang inner energy. Nagpatuloy si Hajen, kaya bakit ka nandito ngayon at sinasabihan ako na magiging mas mahirap ang mga bagay-bagay? Hindi makapaniwala si Gogo sa nakita na bali ni Hajen ang prohibited si Iron, isang uri ng bakal na dinisenyo para mapigilan ang mga martial artists sa paggamit ng kanilang energy. Ang ganitong uri ng posas ay mahirap basagin kahit para sa mga may mataas na antas ng martial prowess, ngunit para kay Hajen ay tila wala lang ito. Hindi makapagsalita si Gogo, nanatiling tahimik habang pilit niyang inuunawa ang kapangyarihan ng taong nasa harap niya. Habang hinihimas ni Hajen ang kanyang mga kamay at palso, ramdam ang bigat ng mga posas na matagal nakabalot sa kanya. Ang kanyang tingin kay Gogo ay puno ng malamig na pagpapasya, tila ba walang pag-aalinlangan na kaya niyang pabagsakin ang sinumang humadlang sa kanyang daan. Ang selda ay tahimik, ngunit ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay parang makapal na hangin bago ang isang bagyo. Kung wala akong kahit katiting na respeto sa'yo, sabi ni Hajen, hindi nagmamadali, ngunit puno ng paninigurado ang bawat salita, dapat umalis na ako dito bago nyo pa ako maposasan. Sa palagay ko, ginawa ko na ang lahat para maging pasensyoso kung I co-consider ang posisyon ko bilang ikatlong batang Panginoon. Nagningning ang mga mata ni Gogo, naramdaman niya ang bigat ng mga binitawang salita. Alam niyang hindi ordinaryong tao ang nasa harap niya. Alam niyang ang bawat hakbang ni Hajen ay puno ng kalkulasyon, walang lugar para sa kahit isang pagkakamali. Tumagos ang mga tanong niya, ngunit parang isang makapal na pader ang kaharap niya, matibay, hindi natitinag. Anong gagawin mo kung hindi kita pakakawalan? Tanong ni Gogo. Pero sa likod ng kanyang boses, naroon ang kaba, ang kaunting pagdududa. Kilala niya ito na walang takot at walang planong magpapigil. Gayunpaman alam niya rin sa kanyang sarili na hindi niya ito kayang pigilan ng mag-isa dahil mas malakas ito sa kanya. Sumeryoso ang mukha ni Hajen. Ang dati tila pabirong tono ay napalitan ng malamig na tingin, parang yelo sa kalagitnaan ng nagliliyab na apoy. Hindi ko akalain na ikaw yung tipong patatigilan pa ang mga pag-uusap dahil sa walang kwentang theoretical na sitwasyon, pero mukhang nagkamali ako, sagot niya ng may halong inis. Mabagal at maingat ang bawat hakbang ni Hajen palabas, ngunit may kasamang hindi maipaliwanag na presensya, parang isang mabagsik na hayop na handang umatake anumang oras. Tila ang buong paligid ay tumahimik, ang mga anino sa selda ay gumalaw kasabay ng pag-alis niya. Nang magtagpo ang kanilang katawan habang naglalakad si Hajen, muling nagsalita si Gogo, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may halong bahid ng pag-iingat. Babantayan kita, sabi ni Gogo. Alam niyang ang bawat galaw ni Hajen ay puno ng banta, kahit wala itong sinasabi, kaya desidido siyang gawin ang lahat para tiktikan itong ikatlo. Ngunit hindi nagpatinag si Hajen. Gawin mo kung anong gusto mo, pero wag mo akong pipigilan. Ayokong makaaway ang Penal Law Hall. Ang boses niya'y matalim na parang espada, at bawat salita'y tumagos sa puso ni Gogo. Nang nasa pintuan ng selda si Hajen, isang huling salita ang binitiwan ni Gogo, para bang sinusubukan pampahinay ng loob ni Hajen. Talagang confident ka ano? Hindi ka pa nga pinapangalanan bilang ganap na tagapagmana. Isa ka lang sa mga kandidato. Ngunit ang sagot ni Hajen ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Ano naman ngayon? Hindi na siya lumingon pa, at tila bawat hakbang niya palabas ay nag-iiwan ng mabigat na marka sa isipan ni Gogo. Habang pinagmamasdan ni Gogo ang pag-alis ni Hajen, unti-unting bumabalik sa kanyang isip ang kanilang laban.
Naalala niya ang matinding lakas, ang brutalidad ng martial arts ni Hajen, mas madyugo, mas mabisang pamatay kaysa sa anuman sa kanilang divine cult. Tila ba wala itong limitasyon, at ang sword technique na ginamit laban sa kanya ay hindi karaniwang makikita sa loob ng kanilang sekta. Alam ni Gogo na galing iyon sa Orthodox faction, isang bagay na hindi dapat taglayin ng kahit sinong nasa divine cult. Paano kaya ito nagawa ng ikatlong batang Panginoon? Bulong niya sa sarili. Tila may malalim na misteryo ang bumabalot kay Hajen at hindi ito maipaliwanag ni Gogo. Ramdam niya na hindi pa iyon ang huling pagkakataon na magkikita sila. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang tanong, siya kaya ay katulad ko. Sa bawat hakbang ni Hajen palabas ng Penal Law Hall, tila may nagbabadya na unos. Alam ni Gogo na ang taong kaharap niya kanina ay higit pa sa isang kandidato, siya ay isang banta na maaaring baguhin ang takbo ng buong cult, o maging ng buong martial world. Sa isang masiglang kainan, puno ng saya at pagkasabik si Hajen habang walang patid sa pagkain, nakaupo kasama sina Dongpil at Yui Hongrian. Halata sa mukha niya ang matinding gutom na tila ilang araw na walang nakakain ng maayos. Kumain siya na parang marino, na parang may humahabol sa kanya, at walang pag-aatubili sa pag-refill ng pagkain. Ang sarap nito. Ang tagal ko nang di nakakain ng tunay na pagkain, sabi ni Hajen habang puno ang bibig at nagniningning ang mata. Napatingin sa kanya si Yui Hongrian, nakataas ang kilay habang banibiro siya, hinay-hinay lang, wala namang kukuha ng pagkain mo. Hindi ka ba nila pinakain ng maayos sa Penal Law Hall? Tumigil saglit si Hajen, ngumiti ng bahagya, at saka muling samubo ng pagkain. Malamig na kanin at mga ligaw na gulay lang ang pinapakain nila doon. Para namang di mo naranasan, hindi ko talaga may sikmura yon. Sabay balik sa pagkain at paghigop ng alak, tila ba hinahabol ang bawat segundo ng kalayaan mula sa selda. Si Dongpil, na tahimik na nakikinig habang pinagmamasdan si Hajen, ay nagtanong, so, tapos na ba ang lahat ngayon? Saglit na tumigil si Hajen sa pagkain at ngumiti ng may bahid ng kumpiyansa. Oo, sa ngayon, sagot niya, malalim ngunit puno ng kasiguruhan. Nag-alinlangan si Dongpil at nagtanong ulit, may maghihiganti kaya mula sa panig ng ikaapat na batang Panginoon o sa mga nakatataas. Ibinaba ni Hajen ang kanyang baso ng alak, at seryoso niyang sinagot, baldado na ngayon si Hong Yongon at ni hindi na makagalaw. At ang mga nakatataas, magbubulag-bulagan lang sila sa nangyari dahil ayaw nilang madamay sa laban sa pagitan ng mga kandidato. Kaya sa tingin ko, wala namang mangyayaring paghihiganti. Matapos ang sandaling katahimikan, tumayo si Hajen, tila ba may bigat ang bawat kilos niya matapos ang pagkain. Tumitig siya kina Dongpil at Yui Hongrian bago magbitaw ng salita. Well, tapos na ang gulo ngayon. Kaya naman, ngayon na naayos na ang lahat, bumalik na kayo sa mga pinanggalingan ninyong organisasyon. Nagulat sina Dongpil at Yui Hongrian, napatingin silang dalawa kay Hajen na tila di makapaniwala sa narinig. Nasanay na ang dalawa na lagi siyang kasama at laging bumibisita sa tahanan niya para kumain at uminom at mag-usap, tila ba nakatagpo sila ng pagkakaibigan sa loob ng magulong divine cult. Ngunit nagpatuloy si Hajen na parang wala lang. Lalo na ikaw, Dongpil. Ang tagal mo nang sama-sama sa akin. Hindi ka naman ordinaryong miyembro lang ng Guardian Court, ikaw ang ikatlong pinuno nito. Kailangan mo nang bumalik sa trabaho mo doon. Tila may bigat ang mga salitang binitiwan ni Hajen. Hininga niya ito na parang utos, hindi simpleng pakiusap. Itinuro naman niya si Yui Hongrian na nakatingin pa rin sa kanya, ikaw rin, squad leader Yui. Kailangan mo nang asikasuhin ang mga responsibilidad mo bilang squad leader sa lalong madaling panahon. Si Yui Hongrian, na dati palaging may sagot at tapang sa mga usapan, ngayon ay tila nalungkot. Sumagot siya ng may kaunting pagtatampo, ginagawa ko na yan. Hindi mo na ako kailangang pagsabihan pa. Ngunit napangiti lang si Hajen, hindi tumugon ng seryoso kundi may lamang sa kanyang tinig. Kung ganoon, ipagpatuloy mo na lang, gaya ng dati. Tumalikod na si Hajen, at sa kanyang pag-alis, para bang mayroong naiwan sa ere, isang tanda ng pamamaalam na mas malalim kaysa sa simpleng pagtatapos ng hapunan. Tapos na ko kumain. Kitikets na lang, ang huling salitang iniwan niya bago tuluyang lumakad palayo.
Habang naglalakad palabas, ang bigat ng kanyang mga hakbang ay tila nagpapahiwatig ng mga susunod na kabanata ng kanyang buhay, hindi lamang bilang isang mandirigma, kundi bilang isang tao na patuloy na naglalakbay, walang takot sa anuman o sino man na haharapin niya. Napatayo si Dongpil nang umalis si Hajen ngunit hindi niya ito sinundan. Nanatili lang siyang nakatitig sa palayo na figure ng batang Panginoon. Si Yui Hangrian, na nakaupo pa rin, ay napariyak, halatang naiinis. Wala talaga tong puso. Kailangan niya ba talagang umalis ng ganon-ganon na lang? Bumaling siya kay Dongpil, at may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses nang tanungin, nayayamot ka rin ba? Ngunit seryoso lang ang mukha ni Dongpil habang nakatitig pa rin sa direksyon ni Hajen. Nang sa wakas ay nagsalita siya ng isang malinaw na, hindi. Nagulat si Yui Hangrian at muling nagtanong, kung hindi, bakit ganyan ang itsura ng mukha mo? Parang hindi may pinta. Muling bumantong hininga si Dongpil, parang may isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Sabi niya, pakiramdam ko lang kasi, na nagpapalam na ang batang Panginoon sa atin, sa huling pagkakataon. Samantala, nagbabalik ang eksena sa tahanan ni Hajen. Pagkauwi ni Hajen mula sa kanilang pagkikita ni na Dongpil at Yui Hangrian, tahimik na binuksan ni Hajen ang tarangkahan. Agad niyang napansin si Anghua, abala sa paglilinis ng bakuran, habang si Goldie ang Zoro, ay tahimik na nakamasid mula sa gilid. Napatigil si Hajen sa kanyang mga hakbang, at biglang tumahimik ang paligid, tila baramdam ng lahat ang kanyang pagdating. Tumingin siya kay Anghua at tinawag ito ang atensyon nito. Nang marinig ang pamilyar na tinig, agad na bumaling si Anghua, nagulat at halos di makapaniwala. Napaluha ito, at hindi na napigilan ang damdamin nang makita niyang nakauwi na ng ligtas ang batang Panginoon. Nakangiti si Hajen sa kanya, ngunit may halong pag-aalala. Nakauwi na ako, sabi ni Hajen, may lamang sa kanyang tinig. Pero ayos lang ba sayo na kumikilos ka agad sa bahay? Bago pa man makatapos magsalita si Hajen, bigla na lang napaluhod si Anghua sa harap niya, nanginginig habang humahawak sa laylayan ng kanyang damit. Luhaang nagsalita si Anghua, maraming salamat po, batang Panginoon, sa pagliligtas ng buhay ko. Napatigil si Hajen, napangiti, ngunit malinaw sa kanyang mukha ang pagkaantig. Masaya kong makita na ayos ka na, sagot niya, halatang pinipigilan ang sariling emosyon. Ngunit si Anghua, tuluyan ng napaiyak, sumagot habang ang mga luhay tuloy-tuloy sa kanyang pisngi, masaya akong makita na nakabalik kayo ng ligtas. Hinawakan ni Hajen ang mga kamay ni Anghua, pinipilit maging matatag habang nararamdaman niya ang init ng kanyang pasasalamat. Masaya rin akong makauwi na, sagot niya, mahina ngunit puno ng sinseridad. Sa kanilang simpleng pagpapalitan ng mga salita, tila natudukan na ang isang mahirap na kabanata ng kanilang mga buhay, at nagbukas ng bagong pahina, isang pahinang puno ng pag-asa at pasasalamat. Samantala, sa gitna ng malawak na taniman, tahimik na naglalakad ang Demon Lord, tila binabalot ng kapayapaan ang paligid, ngunit sa loob ng kanyang isipan ay malalim ang mga iniisip. Sa likod niya ay nag-uulat si Mudam, ang kanyang First Royal Guard, na mapagpakumbabang nakayuko. Kamusta ang ikaapat na batang Panginoon? Tanong ng Demon Lord, malamig at tila walang emosyon ang kanyang tinig. Mabilis nitong nabalitaan ang naganap na sagupaan sa pagitan ng dalawa niyang disipulo at ang naging resulta nito. Saglit na nag-atubili si Mudam bago sumagot, nasa malubhang kalagayan po siya ngayon. Nasira ang kanyang core energy at ang lason sa loob niya ay patuloy na kumakalat sa kanyang buong katawan. Kumakapit na lang siya sa natitirang pisikal na lakas. Ngunit kahit maging mapalad siya, ang pinakamabuting maaaring mangyari sa kanya kahit gumaling pa siya ay hindi malumpo. Nanatiling tahimik ang Demon Lord, hindi na kailangang magtanong ng higit pa. Tahimik siyang naghintay ng dagdag na detalye. Nagpatuloy ang ulat ni Mudam, ayon sa mga doktor ng Blood Spirit Pavilion na samuri sa kanya, imposibleng gumaling na siya. Kahit na maalis nila lahat ng lason at masuri ang internal injuries, sobrang malubha na ang pagkasira sa kanyang energy core. Dahil dito, hindi na siya makakabalik sa dating sigla. Ang katahimikan sa paligid ay tila bumigat nang marinig ng Demon Lord ang ulat. Kung gayon, nakaligtas siya, sabi niya, tila nag-aalala ngunit may halong pagkamangha. Anong posibilidad na gumaling? Tanong ng Demon Lord, ngunit alam na niya ang sagot bago pa man ito sabihin ni Mudam.
Sumagot si Mudam ng may respeto, walang posibilidad, mahal na Panginoon. Ang nasira sa kanya ay hindi na maibabalik. Muling dumilim ang ekspresyon ng Demon Lord. Sige, makakaalis ka na, sabi niya, at agad na yumuko si Mudam, tahimik na umalis mula sa taniman. Habang nag-iisa na lamang ang Demon Lord, tahimik siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakad sa gitna ng mga halaman. Ang tahimik na paligid ay nagbigay daan sa malalim niyang pagninilay-nilay. Inakala niya na tatapusin na ng ikatlong batang Panginoon ang buhay ng ikaapat na batang Panginoon. Ngunit bakit ito nagbago ng isip sa huling sandali? Hinayaan niyang mabuhay ang kanyang karibal, isang bagay na di pangkaraniwan sa mga naturang laban para sa kapangyarihan. Naisip ng Demon Lord, pinili kaya ng ikatlong batang Panginoon na hayaan siyang mabuhay upang maranasan ang dahan-daang paghihirap. Ang uri ng paghihirap na tila ba mas masahol pa sa kamatayan. Alam ng Demon Lord na ito marahil ay paghihiganti ng ikatlo dahil alam niyang ang ikaapat ang dahilan kung bakit siya naghirap sa chi blockage. Sinuri ng Demon Lord ang mga serye ng kaguluhan na pinagmula ng ikatlong batang Panginoon. Mula sa lihim na pagpupulong nito sa tagapangasiwa ng Internal Enlightenment Facility, hanggang sa laban at pagsugod nito sa Berserk Demon Squad Leader, at ngayon, ang pinakabagong sagupaan sa Penal Law Hall. Ang ikatlong batang Panginoon ay tila bumubuo ng walang katapusang alon ng kaguluhan sa loob lamang ng maikling panahon, at sa bawat pagkakataon ay siya ang nagtatagumpay. Ngunit ang mas mahalaga para sa Demon Lord ay natanto niya na sa kabila ng lahat ng ito, tila nakakamit ng batang disipulo ang kanyang mga layunin. Sa kabila ng mga laban, kaguluhan, at patuloy na pagbuo ng mga bagong kaaway, ang ikatlong batang Panginoon ay tila laging nasa unahan. Ngayon, mayroong bagong misteryo para sa Demon Lord. Ang disiplina at pasensya ng batang Panginoon, pati na rin ang kanyang kakayahang makipaglaro sa mga mapanganib na kalaban, ay nagpalaki ng interes ng Demon Lord. Para sa kanya, interesanting makita kung paano mabubuwag ang bawat piraso ng laban para sa trono, kung paanong ang bawat galaw ng ikatlong batang Panginoon ay nagtatakda ng pagbagsak ng isang panig ng digmaan. Interesante, bulong ng Demon Lord habang patuloy na naglalakad sa taniman. Sa ganitong paraan pala babagsak ang isang panig ng laban para sa pagmamana ng trono. Dahil sa naging resulta ng laban, wala na sa linya ng mga kandidato si Hong Yuamon habang umangat naman ang kapangyarihan ni Soryang. Habang naglalakad ang Demon Lord sa tahimik na taniman, patuloy siyang nag-iisip tungkol sa kanyang mga disipulo. Ang kanyang alaala ay bumalik sa pagkabata ni Hong Yuamon. Siya ang anak ng pinuno ng Joksa family. Mula pagkabata, si Yuamon ay puno ng talento at potensyal, tulad ng iba pang mga batang disipulo. Ngunit naisip ng Demon Lord, kailan nga ba nagsimula ang kanyang pagbabago? Kailan naging kasamaan ang kanyang talino, at napalitan ng maskara ang kanyang maaliwalas na personalidad? Ang ikaapat na disipulo ay naging tuso, tulad ng isang makamandag na ulupong, isang katangiang tinataglay ng lahat ng tagapagmana ng tunay na dugo ng Joksa family. Sa kabila nito, para sa Demon Lord, walang mali doon. Ang pinakamahalaga para sa kanya ay sumibol ang talento ng kanyang disipulo. Ngunit dito nagsimula ang tunay na problema. Hindi ginamit ni Yuamon ang kanyang buong potensyal at kakayahan, ginawa lamang niya ang bare minimum. Malakas nga siya para sa kanyang edad, ngunit hindi niya ito pinaunlad at nanatili siyang arrogant. Dahil dito, siya ay natalo. Ngunit ang ikatlong disipulo ay kakaiba. Habang pumipitas ng maliliit na butil mula sa mga halamanan, patuloy na nagmuni-muni ang Demon Lord. May panahon na magkatulad ang ikatlong disipulo at ang ikaapat na disipulo pagdating sa kanilang antas ng kakayahan at pag-iisip. Ngunit matapos niyang magising at gumaling mula sa chi blockage, siya ang pinakanagsumikap sa lahat ng mga disipulo. Hindi niya sinayang ang pagkakataong ibalik at patibayin ang kanyang kakayahan. At ngayon siya ay patuloy na namamayagpag at nakukuha ang interes ng maraming tao. Ito ang pinakamahalagang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa para sa Demon Lord. Bagaman maliit na pagkakaiba ito sa simula, naging dahilan ito ng malaking agwat sa kanilang resulta. Ang determinasyon ng ikatlong disipulo ang nagdala sa kanya sa tagumpay, at ito ang nagbunsod ng pagkatalo ng ikaapat na disipulo. Hindi maikikaila ng Demon Lord ang kanyang pagbabago.
Si Soryang, na dating maaaring tahakin ang kaparehong landas ni Yongun, ay nagsumikap na labanan ang kanyang limitasyon at umunlad. Kaya't mas malaki ang naging interes ng Demon Lord sa kanya. Sa dulo, ang resulta ay hindi tungkol sa talento lang, bulong niya sa sarili habang patuloy na naglalakad sa tahimik na taniman. Ito ay tungkol sa kung paano pinande ang kakayahan at kung gaano kalayo ang nais mong abutin. Sa paglubog ng araw, nagbabalik ang eksena sa tahanan ni Hajan, at tinawag siya ni Anghua dahil may dumating na bisita. Irritable namang napalingon si Hajan, sino na naman kaya yon? Gusto ko nang magpahinga. Aniya sa isip niya. Ang bisita ay walang iba kundi si So-yeon Sim, ang tagapangasiwa ng Internal Enlightenment Facility. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkikita. Kumusta ka naman, ikatlong batang Panginoon? Tanong ni So-yeon Sim. Nagulat si Hajan, di inaasahan na makikipagkita itong muli. Kaya nagtanong siya, bakit ka narito, Facility Master So? Sa isip niya, ano na naman kaya ang pakay nito? Wala naman kaming unfinished business o ano pa mang bagay na dapat pag-usapan. Umupo silang dalawa at nag-usap sa mesa, habang umiinom. Di na nagpaligoy-ligoy pa si So-yeon Sim at sinabing, may pabor akong hihilingin mula sa'yo. Maaari ka bang bumisita sa bahay ko kung may oras ka? Napatanong si Hajan, sa bahay mo. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni So-yeon Sim, tungkol ito sa martial arts method na tinuro mo sa akin. Hindi pa nagtatagal pero may nakita na akong pagbabago. Talagang nakapahiwaga ang martial arts na ito. Napatanong ulit si Hajan, ngayon ay may halong pagkamangha, talaga. May nakita ka na agad na pagbabago sa kanya. Hindi yun madali para sa karaniwang mga tao. Sa tingin ko talagang talentado siya kung ganon. Sabi ni So-yeon Sim nang may pagmamalaki, oo, sobra. Ako mismo ang pumili sa batang ito para maging tagapagmana ko. Dahil dito, nag-alinlangan si Hajan. Ayos lang ba sa'yo na sinasabi mo ito sa akin? Alam niya kasi na napakahalagang impormasyon nito at maaari niyang ikapahamak kapag nalaman ito ng iba. Sumagot si So-yeon Sim, tama ka. Hindi ito isang bagay na dapat kong i-anunsyo sa kahit sino, pero alam kong wala ka namang pakialam kung sasabihin ko sa'yo, di ba? Pinagsalin siya ng alak ni Hajan at sinabi, totoo naman yon, pero tila masyado naman yatang malaki ang tiwala mo sa akin. Sabi ni So-yeon Sim, hindi ako nagtitiwala sa mga tao kundi sa mga sitwasyon. At base sa sitwasyon natin noon at ngayon, sa palagay ko kahit kailan ay hindi tayo magiging magkaaway. Habang nag-uusap sila, muling bumalik sa isip ni Hajan ang mga alaala ng kanilang unang pagkikita. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang binanggit ni So-yeon Sim. Hindi lang ito basta-basta pabor, tila may mas malalim na layunin ang pagbisita niya. Malamig ang hangin sa paligid, at napansin ni Hajan ang matalas na tingin ni So-yeon Sim. Napansin niya rin ang mga bahid ng determinasyon sa kanyang mukha. Nais niyang suriin ang mga intensyon ni So-yeon Sim. Habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, sinimulang maglaro ng mga tanong sa kanyang isipan, dahil ang tiwala na ibinibigay ng tagapangasiwa ay siguradong may kalakip na mga kondisyon. Habang nag-iisip si Hajan, nagtanong siya, maganda na ang paggaling ng tagapagmana mo, kaya bakit mo pa ako iniimbitahan sa bahay mo? Sumagot si So-yeon Sim, dahil din sa batang iyon. Ako ang gumagawa ng lahat ng desisyon sa Internal Enlightenment Facility, pero siya ang nagbibigay ng mga utos at nagpapatupad ng mga ito. Sa makatuwid, para akong nakagapos ngayon. Kapag nagpatuloy ang sitwasyong ito ng higit pa sa isang buwan, malaki ang mawawala at malulugi ang Divine Cult dahil marami sa mga proseso ang nahinto. Natigilan si Hajan at napaisip. Dito napagtanto ni Hajan kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Sabi niya sa kanyang isip na hindi nga maganda ang sitwasyong ito. At kung ang mismong tagapangasiwa ng Internal Enlightenment Facility, na kilalang mataas ang pride at tiwala sa sarili, ay humihingi ngayon ng tulong sa kanya. Mukhang handa si So-yeon Sim na gawin ang lahat upang kumbansihin siya dahil ito ay para sa kapakanan ng kanilang organisasyon. Naiisip ni Hajan na mahirap talagang kausap ang mga tulad ng Internal Enlightenment Facility at hindi basta-basta matatanggihan. Habang tinatitigan niya pa lang si So-yeon Sim, tila ba ipinaparating ng kanyang mga matatalim na mata na hindi niya tatanggapin ang hindi bilang sagot. Iniisip pa lang ni Hajan ang ipagagawa sa kanya, napapagod na siya.
Sa dami ng pinagdaanan niya sa mga nakaraang araw, wala siyang ibang gusto kundi pahinga at kapayapaan. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nagpasya na rin siya. Kung gayon, mas mabuti kung gagawa tayo ng deal, tama. Sigurado akong magiging mabigat para sa'yo kung tutulungan kita ng walang kapalit. Nagpasalamat si Soyeon Sim, tatanawin kong utang na loob yan. Salamat. Ngunit agad na sumagot si Hajen, may makukuha rin naman akong kapalit, kaya hindi mo na kailangang magpasalamat. Naitanong ni Soyeon Sim, ano ang gusto mong makuha bilang kapalit? Nag-isip si Hajen, ngunit hindi siya makapagdesisyon agad. Yun ang problema, wala akong maisip na kahit ano sa ngayon, sagot niya. Napahawak siya sa baba habang nag-iisip, at sa isip niya at sinasabi sa sarili, anyway, ang gusto kong makuha ay hindi naman pera o karangalan, kundi kalayaan. Hindi naman ito isang bagay na pwedeng gawin ng ibang tao para sa akin. Kainis. Kung makakalabas lang sana ako, gagawin ko lahat. Saka siya natigilan sa pag-iisip at nagtanong sa sarili, teka, lumabas. Sa mga saglit na iyon, nagkaroon siya ng ideya. Tumingin siya kay Soyeon Sim at nagtanong, Facility Master, ang pinagpala at maawang Internal Enlightenment Facility ang namamahala sa kabuhayan ng buong Divine Cult, di ba? May halong pag-asa at pambobola. Sumang-ayon naman si Soyeon Sim, at tinuloy ni Hajen ang pagtatanong, at lahat ng mga produkto na pinamamahagi sa loob ng Divine Cult ay iniimpok mula sa labas, tama? Sumang-ayon ulit siya. Dagdag pa ni Hajen, ang mga produktong ito ba ay pinapadala dito sa loob? O lumalabas kayo para bilhin lahat iyon? Sagot ni Soyeon Sim, lumalabas kami minsan para sa mga mahahalagang kagamitan lang. Speaking of, sa loob ng 2 linggo, naputol ang kanyang pagsasalita nang biglang hawakan ni Hajen ang kamay niya at sinabing, ang paggaling ng tagapagmana mo, sisiguraduhin kung tuluyan na siyang gagaling sa loob ng 2 linggo, kahit anong mangyari. Nagtaka si Soyeon Sim sa naging reaksyon ng ikatlong batang Panginoon, ngunit puno ng pag-asa si Hajen. Sa isip niya, sa wakas, dumating na ang pagkakataon ko. Ang pagkakataon kong makatakas sa Divine Cult. Habang nag-iisip si Hajen ng mga posibleng paraan upang makalabas, bumalik siya sa mga naunang alaala ng mga pagkakataong siya ay nasa dati niya pang buhay. Sa mga pagkakataong iyon, lagi siyang nag-iisip ng paraan upang makaalis sa malagim niyang kapalaran bilang assassin. Ngayon, sa wakas ay tila mayroon na siyang lead para isakatuparan ang kanyang mga plano, ngunit kinakailangan niya maging maingat. Kailangan niyang iwasan ang anumang atensyon na maaaring makuha mula sa mga tao sa paligid. At mukhang si Soyeon Sim ang posibleng magbigay daan sa kanya. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, tila may hangin ng pagbabago ang nagmumula sa kanyang mga desisyon. Makakatakas na kaya ang ating bidang si Hajen? At mapapagaling niya nga ba ang tagapagmana ni Soyeon Sim? Abangan sa susunod na kabanata.